And good morning mga kababayan, KTV Pilipinas mga kababayan, at nandito tayo sa may Quirino Avenue. Yan, at kung napapansin nyo, ito nga mga puno ng kahoy dito sa Quirino Avenue mga kababayan, ay ito na lang yung ating nakikita, no? Compare natin dyan sa nahapyawan natin na video noong unang tayo ay nagbablog dito mga kababayan. Ganyan po siya kalago. Ayan, ay i-input natin dito sa ating gagawing document ngayong araw na to mga kababayan, dahil pinagpuputol ang mga puno na kagaya ng yan. Ito na lang yung nakikita natin, mga bakas-bakas Quirino Avenue, pati pala dun sa may bandang gitna ng Center Island mga kababayan ko. Ito yung mga nakikita natin video dati. Panoorin nyo yung input ng video na yan, naandyan lang mga kababayan. Wala na rin, putol na rin. So we don't know kung anong main purpose bakit pinutol itong mga kagaya ng puno na ganito na naglalakihan sa may Quirino Avenue. Maybe merong project ang national government. Pero ang purpose natin ngayong araw mga kababayan ko, documentation sa ating video. Ito na ang itsura ng Quirino Avenue sa may Taft, malapit sa Taft Avenue. Kung papansin nyo yung LRT, wala na rin yung mga puno sa Center Island. Ayan, for our documentation today mga kababayan. At malamang sa malamang ito, babaybayin nila ang Quirino Avenue hanggang dun sa may hospital na Maynila. Natanggalin itong mga naglalakihang puno sa gilid ng Quirino Avenue mga kababayan ko. So ang purpose natin, i-document natin yan. Ito na yung mga nagawa nila, pinagpuputol nila yung malalaking puno dito. Ayun yung mga nagpuputol, yung mga sasakyan na yun. Then tignan natin sa kabila, i-document natin yung mga puno dahil may mga numbering na yung puno mga kababayan. Unahan na natin dahil pag eto nalinis ng kabuuan, wala na tayong makikitang puno dito sa may Quirino Avenue mga kababayan. Kung nakita nyo yung video na ina-attach natin dyan, panoorin nyo yan. Ganyan po yung itsura dati na itong area na to. Ayan o, sa may Island, nandito yung mga pinagputulan. Ayan o, malinis na, wala nang liling. Time check tayo ngayong umaga, 7:30 mga kababayan ko. Napakainit na dito sa lugar na to. Samantalang nagmumukhang gubat itong lugar na to nung araw, nung hindi pa napuputol itong mga gaya ng mga pinagputulan dito, mga puno mga kababayan ko sa may Center Island na yan. Nakukuberan yung sinag ng araw at malamig pa dito sa lugar na to. Ayan, para sa ating mga motorista. Pero ngayon open field na siya, wala nang gaanong mga puno dahil pinutol na. Bibira na lang yung naandyan na lang, nakikita natin sa may loob ng tinatawag natin na Bureau of Plant. Ito may natitira pa dito, so video natin yung puno na yan. Yan, ganyan kasi yung nagiging itsura. Malilim sa araw, ay sa tama, sa araw malilim yan, malamig. Pero kung kumpara mo dun sa kabila, wala na siyang puno. Good morning. Ganda ng smile Ano masasabi mo, pinuputol na yung mga puno dito? Nalulungkot ka ba? O masaya ka yata eh. Nalulungkot, wala na kami trabaho siya. Mawawalan ka na ng dahon. Ayun o, wala nang puno sa kabila. Kaya nga po Naubos na. babawasan po trabaho namin. Ayun, mabawasan daw trabaho nila mga kababayan. Tuloy tayo sa ating document. Ito kasi binabasurahan nila kaya sinisiksikan. Ayan, at abangan natin itong mga puno na to. Malapit na rin itong mawala mga kababayan. Kung bakit nasasabi natin na kasama sa puputulin ang mga puno na ganito mga kababayan ko, ay ito yung pruweba. May numbering. Ayan, so may number na siya. Kumbaga, nakasama na siya sa lista. Ayan, mga tandaan nyo yan mga kababayan, sa may tapat ng Pande, Manila, itong mga ganitong klase ng puno ay kanilang uubusin mga kababayan. Ito rin. Hey you, good morning.
Kumusta? Natulong ang tawa na yun. Naputol maayos na po. Ano masasabi mo? Pinuputol na yung mga puno, wala ka ng dahon na wawalisin. Ay, parang hindi naman po paputulin na ba? Oh, kita mo yung ebidensya, oh, wala na. Sa palagay ko, hindi po agad paputulin yan. Yung mawawala kami ng mawalisan. Ah, Meron pa rin naman. Mga nature trust na lang. Ay, ano, mga human trust na yun. Pero yung nature trust, malamang wala na. Ang magiging basura namin dyan sa area, yung mga nangangalakal, yung Oo. ano ng mga Oo. mineral water, Oo. nagbabaklas, at saka Mm. mga nagbabaklas ng mga kable ng kuryente, yung mga Oo nanananso. nga. Oo. Katulad kanina doon sa 704, Nagsunog. inabutan namin doon Oh. mga kalas na kuryente, Aray pinag ko. ng mga manananso. Aray ko, baka street light natin yun. Wala nang ilaw ulit. Basura ang magiging, kung maputol man yung mga puno yan, hindi basura, ang magiging basura namin, yung mga pasaway ng mga nangangalakal. Oh, kagaya yan, yung tinanggal niya dun sa kahoy. Di ba? Oo. Pinagmalatan ng mineral Yes. water, Mm-hmm. ng pinagtabasa ng mga kuryente gagawin tanso. Oo. Magbabakas tapos iniwangan na nila. Kasi sabi nila, Inaabutan nyo yung tao doon. hindi nga eh. Hindi. Sabi nila kasi nila naman ng tawad, hindi sa tawad mo sa Oo. Sa madaling araw nila ginagawa, no? yung barangay 704 po, puro tayo. Hoy, shoutout kay chairman na sa barangay 704. Puro tayo daw yung barangay mo. Tsaka ihe. Yari ka dyan, no? Ayun, dahil ayon kay kuya. Kita ka naman. Prueba talaga. Puntahan kita. Puntahan nung Chairman ng barangay 704, shoutout sa iyo dyan. Good morning. At unahan nyo na yung ating mga kababayan. Yan mo, hindi ba ako Okay, so tuloy tayo mga kababayan. Tandaan nyo na yung mga punong kahoy na yan. Kasama yan sa wawalisin. Kasama sa puputulin mga kababayan. Liliwanag ang Quirino Avenue. Yan ang dahil dyan sa proyekto na gagawin. Di umano dugtong ng Skyway. Pag-i-improve pero ano dito kay KTV Pilipinas mga kababayan. Nakakalungkot dahil ilang taon na rin natin nakikita mga puno-puno na to itinanim nga para sa paglamig ng ating lungsod, no? Dahil pag walang puno ay sobrang init, oxygen wise hindi na tayo makakalanghap ng oxygen. Ayun oh, lalago oh. Di ba? Ayan, yung mga puno na tatanggalin. May mga number yan mga kababayan. Bawat isa. Sa motorista, pati dun sa kabila. Ito. 34. 360. Dami mga puno-puno dito na kanilang tatabasin. Puro basura na. Ninumberan talaga nila mga kababayan para matanggal. Lalago. Ito pa mga kababayan, oh. So malapit na mawala itong puno na to. Dami ng punong na Tingnan mo naman kahapon, dito sila nag-open. Yan, so tuloy tayo dito mga kabayan. Tingnan pa natin yung mga ibang puno na may number na dito sa may Quirino Avenue. Yung meron dun tapat ng 7-Eleven. Ito, lalaguang puno din. Yan, document natin to. Uubusin nila yan. May mga number to mga kababayan. Kaya pala may number lahat. Ito, 373. Ito naman siya.
Yan, kung noong dati, tabas-tabas lang tayo sa mga puno na yan. Ngayon, mauubos yan, mga kababayan. Okay, dito. Tingnan natin sa lugar na to. Ayan. Meron nga talaga. $376. $377. Ito. Numbering 377. Yun din yung puno na yun, mga kababayan, sa kabila. May number din, nakikita tayong ano doon. Ayan o, yung number niya. So kasama din siya. Yan o, di ba? Plus itong tatlo na to, ay dalawa. Plus yun, yung dalawa na yun. And then ito, balete. Malaki-laki itong balete na to, mga kababayan. 378. Dito, mga kababayan, kung inyong papansinin, talagang lilim ng puno ang ating lalakaran sa may bandang Quirino Avenue, malapit na dyan sa may Dakota. 379. Ayan na, Dakota na tayo. Nandito yung mga lumang sasakyan ng lungsod. Sana may paggawa pa lahat to, no? 381. Ay taging talaga. Yan, pakatandaan nyo yan, mga kababayan. Yung mga punong yan, mawawala talaga yan. $383. $385. Yan, 384. Ito, 385. Wala. Tapos yun, bulak. Malaki. Nara. Karamihan dito na kahoy, nara, mga kababayan. Kaya pala may numbering ito na napapansin tayo nung nagdaan. Dahil dyan, gaya nung nasa Bureau of Plant, kaya puputulin na ng national government dahil sa proyekto. Nandito na tayo sa may Adriatico. Proyekto na kanilang ilulunsad. Dugtong yata ng Skyway 390, puno ng bulak. Narage 391. Nakakapanghinayang, makikita mo yung mga puno dito, lalo na dyan, gilid naman ito. Oh, ang dami. Yan, ganyan sa Alago, mga kababayan. Pag naubos yan, ewan ko lang kung ano itsura natin dito. Sa may Dakota, papunta po ito ng hospital ng lungsod na Maynila, doon sa may bandang Rojas Boulevard. Yan, mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating document. Ayan, naglalaki ang puno dito. Lalo na itong lagi natin binablog sa may gilid na Manila Zoo. May mga numbering pala yung mga punong kahoy. Aray ko, Diyos ko, mga kababayan, sayang ang mga puno na to. Oh, may numbering talaga. So ito yung video na ating ginagawa ngayon ay hindi na makikita pagkatapos na maputol ang mga puno na to. Yan, ganyan siya, mga kababayan. Lalaki. Ika nga ng isang konsihal
66 years old na siya. Nung bata siya, nandito na ang mga puno na to. Ngayon nanganganib na maubos. Yan. Bulak, mangga. Aray, 408. Konting panahon na lang, hindi na natin sila makikita. Nakakasad naman. Dahil may mga number na talaga, mga kababayan, mawawala talaga sila. O pati etong maliit na to, 412, 413. So, yung mga nasa pader na lang talaga. Ito, mawawala talaga siya. 414. Puno ng bulak. Itong ganda oh. 416. Mga nangunguha ng mangga. 417. Ay, baka malaglag ka dyan. Nagpaalam kayo? Nagpaalam kayo? $420, aray ko. 421. Grabe, paubos na. Uubusin pala talaga mga kababayan. 422. Ito, maganda tong kahoy na to. Ayun pa. Lalo na yung puno na yun. Sobrang tagal na yung puno na yun, mga kababayan. Ito, 425. So sa mga may kwento sa lungsod ng Maynila, ay inyo pong mamimiss ang mga puno na to dahil may numbering at aalisin na, mga kababayan. May number ba to? Yun, hindi ko na nakita. Bulaga. Yan mga kababayan. Tandaan nyo na itsura ng mangga na yan dahil mawawala na. Dito din mga kababayan ko sa may Mabini Street. Yan. Document na natin yan bago hindi pa mawala yung mga puno-puno. Tuloy tayo mga kababayan. Nakatawid na tayo ng Mabini. Yan. Itsura. And then ito 432. Kalamansi, kalamansi. May number ba yan? Ito 434. Ayan siya mga kababayan. Recorded. Sama yan. Badi 437. Ayan, tuloy tayo mga kababayan. Ito medyo konti na lang hanggang kay Reno Avenue. Ayan, pero yun nandun tingin ko hindi, may number pa din yun eh. Tingnan nga natin mga kababayan kung may number ito. Naglalaki ang puno sa may Marcelo H. Del Pilar, kung kasama ba ito sa kanilang tatanggalin. Kasi kung kasama pa ito, sayang na sayang mga kababayan. Ito sa may Marcelo H. Del Pilar. Ito mga kababayan ko, lalaki. Oh, so sad.
Pero kasama talaga. Oh my God, 99, 100, 101, 102. Hausad naman, Marcelo, mawawalan ka ng punong kahoy. 103. Kasama nga mga kababayan ko yung nandito sa may Marcelo Estel na merong number. Yung mga papansin nyo dito, diretso, ang lago ng mga puno, may nyug pa. Ayan, C17105. Lahat ng mga puno na yan dito sa may Marcelo. Lalago pa naman to. Ganda oh. Oh, press na press yung mag-ina na natulog sa ilalim ng punong kahoy. Good morning. Ano masasabi mo pare dahil may numbering na yung mga kahoy mo dyan at mawawala yung kahoy na yan? Masasayang din sir kasi sa tagalan ng mga yan, malaki na naitulong niya sa mga taga Maynila, lalo na sa mga matatanda na napapadaan, napapapasyan, napasisilungan. Eh ngayon, gagawin ng skyway, mapuputol, kahit sino. Sayang no? Kaya dinadocument na natin mga kababayan ko dahil pag naitayo na ang skyway, wala na yung old Quirino Avenue. Ito na yung mapapanood nyo sa ating mga video, yung mga kahoy-kahoy na to, di ba Mare? Ito na sa gitna siya. Pero congrats sa ating kabady na nakaka-assign dito sa Osmeña. Oh, Plaza ano? Del Pilar. Oh, yan na mga kababayan, malinis dahil sa kanya. Shout out. Ayun oh. Okay, PDO members, mga kababayan, malapit na mawala ang mga puno nyo. Ito ang before na hindi niya pa nawawalis. Nawalis mo na ba? Hindi pa? Okay na sir. Okay, mga nature trust ay human trust. Tabi na tayo, mga kapatid. At ang huling yugto, huling bahagi ng ating video, ayan, ang Quirino ay Roas Boulevard. Itong mga puno na to, mawawala din, kasama din po yan sa mga may number na kanilang tatanggalin. Okay, mga kababayan?